Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At ito nga, dito naman po tayo sa barangay kung saan yung mga alagang itik natin ay dito pa rin siya. At yun nga mga kabebe, may mga bisita po tayo galing sa ibang nasod. Katulad ng Jupiter, Mars, yan. At ito po yung mother ko po mga kabebe. Nakapunta po siya dito kasi nga na-curious po siya kung ano bang area dito. At yan nga mga kabebe ay pagkatapos nito kasi nga ay medyo late kami dumating. Magluluto muna ako ng breakfast po namin, char. English yun. At yan na nga, pagkatapos natin mga luto mga kabebe ay bibisitahin din natin yung mga alagang duckling natin kasi nga ay nakabili po tayo ng water pump. Virgin na nato ba? Charot. Ayun nga mga kabebe kasi nga bago susubukan natin para naman malaman natin kung gumagana ba. Katulad ng relasyon mo kung gumagana ba kayo na. At yan na nga, magluluto muna tayo mga kabebe kasi nga ay andito din yung pamangkin ko, yung little duck girl ng Bukidnon. Yeah. Hi. At yan nga mga kabebe, huwag muna tayo magmarites ngayon kasi kailangan muna natin magluto ng pagkain po natin na breakfast. Update na naman po tayo maya maya mga kabebe. At yun nga mga kabebe, dito po tayo sa area kung saan po yung mga nakapokus po tayo sa mga duckling natin ngayon kasi nga yung nangingitlog po na itik natin ngayon ay nangingitlog pa din po. Kuan na po ngayon, 4 na tray na po siya mga kabebe. 4 na tray kapin. At yun nga kasi nga ay may nag-aalaga naman po sa mga nangingitlog na itik natin. May saligando ako doon. At dito ako nakapokus po sa mga duckling po natin mga kabebe. At yun nga kasi nga ay mag alas 7 na din po ng morning. Medyo late po tayo mga kabebe kasi nga ay umuwi po ako. At yun nga, pag ganito pong linagay natin sa area itong mga lagang itik po natin, wala pong problema mga kabebe kahit pa po ay late na sila kakain. Kasi nga mas mabuti nga yung ganito mga kabebe na hindi natin sila papakainin muna ng feeds. Isasabak muna natin sila sa area, sa kapalayan, at sa ganun po ay no choice sila kundi ay kumain po talaga ng palay. Kasi yun talaga yung purpose natin at yung goal po natin na ilagay sila dito sa area kung saan ay pwede silang kumain ng palay, insekto at kohol para matuto po silang kumain kung ano po yung makakain nila dito sa area, sa kapalayan po. At yun nga, bago po natin sila pakainin ng feeds sa morning, ay katulad nga ng sinabi ko, dapat po ay mas magandang gutumin po natin sila. Kasi nga is, kung busog po sila, ilalagay mo dito sila sa area, pinakain mo sila ng feeds, tapos linagay mo sila dito, ang mangyayari po ay useless pa din po yung paglagay mo dito sa area kasi nga ay hindi pa din sila matututo. Kaya po yun po yung mga technique po natin mga kabebe, ay lalagay natin sila sa area, mga 1 oras sila dito kasi syempre morning ay siyempre gabi ilang oras silang hindi kumakain. Paglabas nila gutom na gutom po yun mga duckling natin. Kaya ilalabas natin sila dito sa area. No choice sila kundi kainin talaga yung mga palay. Kung ano ba yung makakain nilang pwede nilang kainin bago nila kainin yung ipapakain nating feeds. Ganun lang po mga kabebe para po ay makatipid po tayo mga kabebe. At yun nga kasi nga ay umulan po kagabi, may nabili po tayong water pump. Salamat po nga pala sa nag-sponsor sa water pump po para sa mga alagang duckling po natin. Hindi lang po sa alagang duckling natin, pati na din po sa mga nangingitlog na itik po natin. At yun nga ay kasi nga ay umuulan, siguro ay hindi pa natin magagamit yung water pump, pero mas magandang may water pump po talaga tayo mga kabebe. Lalo na pag ganitong klaseng technique po or paraan po ng pag-aalaga po ng itik yung gusto mo. Kasi nga ay pag dito na area ay may tubig, tas doon na area ay wala, tas maraming pagkain, hindi ka mag-alala kasi nga may water pump ka. Yun yung number 1 po na kailangan po natin mga kabebe. Pag nag-aalaga po tayo ng mga itik,
At sa ganitong area po natin sila ilalagay. At yun nga ay yung itik po natin mga kabebe, pinapakain po natin sila. Pinapakain natin sila ng morning, tas hapon. Bago po natin sila pakainin ng hapon po, ay doon na natin sila pinapakain sa bahay nila. Feeds po yung pinapakain natin. Kasi nga po, pag pinakain mo sila nga mga kabebe, ang mangyayari po ay pahirapan po natin sila pauwiin kasi nga ay busog po sila. At yun po yung iniiwasan natin kasi nga ang itik kasi hindi pwede sila sobrang late umuwi. Tas di din po sila pwede maulanan kasi nga lagi kong sinasabi na yung mga alagang itik po natin, duckling, ay sobrang sensitibo po talaga. Kasi nga yung balahibo pa nila ay manipis pa po at hindi pa po kaya ng katawan po nila. Yun po yung iniiwasan nating mangyari. At yun nga ay sa ganitong paraan po mga kabebe ng pag-aalaga po ng mga duckling ay nakakatipid po talaga tayo sobra-sobra. Kasi nga katulad po ngayon, yung ibang mga duckling natin ay nasanay na pong kumain ng mga palay. Pag pinakain mo yan sila ng feeds, konti na lang yung makakain nila. Yung malalaking itik, sobrang laki ng kain yan. Tas, syempre, may mga itik din po tayo na maliliit po ang mga itik natin mga kabebe. Sobrang liit po nila. Kasi nga, hindi sila makahabol. Itong mga alagang itik po natin mga kabebe, sa mga nagtatanong, ay mix na po. Kasi nga ay, yung buyer dito po sa Bukidnon, yung kanabitang gapamusa kanang gapamalutay ba, yung nagbabalot, yung hatchery po na yung binibilan namin ng bibi ba is iba-ibang klase po ng itlog, iba-iba yung may-ari. May itik Pinas, may Ranger, yun po yung mga alagang itik natin. Hindi na po siya native na itik, kundi ay ibang-ibang klaseng itik na po ang meron tayo mga kabebe. Mahalata po na may itik Pinas ako mga kabebe kasi nga sobrang malalaki po talaga yung itik Pinas. Tas may maliliit din po tayo. Kaya po nga ay suggest pa din po natin na magpakain pa din po tayo ng feeds kasi nga yung maliliit na mga bibi natin na hindi po kakain ay makakain po na ayaw nilang kumain ng palay at hanggang ngayon ay sinasanay pa din po nila yung pagkain ng palay. At yun nga mga kabebe, pagdating naman po sa tanghali ay hindi na po tayo nagpapakain po ng feeds kundi ay organic na po ang kinakain nila. Nagpapakain lang po tayo morning tas kanang panihapon nila ba, dinner nila, yun na lang yun. Hindi na tayo nagpapa-snack sa kanila kasi nga organic po lahat ng kinakain nila dito. At ito mga kabebe ay nagpapakain nga tayo ng mga alagang itik natin kasi nga ay breakfast nila ito hanggang sa hapon na po. Saka pa natin sila pakakainin. At yun na nga, itatawagin po natin yung mga alagang itik natin, yung mga duckling natin. At sa ganun ay makakain naman po sila mga kabebe. Kasi nga yung iba ay busog na po. Tas yung iba ay halatang gutom na gutom. Yung mga alagang duckling natin mga kabebe, malulusog po talaga sila mga kabebe. Iba po talaga pag pinapakain mo sila ng organic, sabayan mo konti ng feeds, tas papainumin mo sila ng vitamins, tas antibiotic po. Ang pag-inom po ng antibiotic po nila mga kabebe ay sa hapon ko po sila pinapainom doon na po sa bahay po nila. Kasi dito po kasi ay free po silang makainom ng tubig. May tubig po kasi dito sa area. Samantalang doon sa bahay po nila ay linagay ko po yung doon, tawag nun. Linagay ko po yung kawayan. Doon ko po linalagay po yung vitamins nila. At sa ganun ay hindi po masayang, iinumin talaga nila. Samantalang kung ilagay mo yung vitamins nila dito sa area, ang mangyayari nun ay hindi nila yun papansinin. Liliguan nila yun mga kabebe. Yun yung sikreto para makatipid ka po. At yun nga mga kabebe ay magpapakain po tayo ng sa 1,000 heads na itik po natin mga kabebe. Kasi nga itong mga itik natin, nasa 1,200 guro to mga kabebe, yung mga 1,200. Kasi yung babae nito is 1,000, tas yung lalaki niya ay 200. At yun nga, sa
ganito karaming duckling na alagaan natin mga kabebe, papakainin. Ang pinapakain ko po ay yung Selecta na ice cream na balunan po. Ito po yung sukatan ng pagkain po nila. 7 ganito po mga kabebe ay sapat na po sa 1,000 plus heads na itik po natin yung mga duckling natin. Yun po yung pinapakain natin araw-araw. Morning, tas hapon. Yun lang po ang pinapakain natin. Hindi na po tayo nagpapakain ng kung ano-ano. Hindi katulad nung hindi pa natin sila linabas sa area, doon nang nakakulong. Ganon karami ang pinapakain ko mga kabebe sa morning, tanghali, tas lalo na paghapon, 10 ganon. Yung Selectang ganon ang pinapakain ko, yung sukat niya. Samantalang ngayon, sobrang tipid na po talaga tayo mga kabebe. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag mag-aalaga po kayo ng mga duckling, siguraduhin po natin na alam po natin yung mga diskarte at yung idea at tipid. Kasi nga pag magninegosyo po tayo, kailangan po talaga natin ng diskarte. Hindi lang po puro negosyo. Isipin po din natin kung malaking pera bang ilalabas natin, tas ang kapalit ano. Samantalang sa duck farming po ay mapakain mo sila ng ganitong area, swak na swak po yung negosyo nyo mga kabebe. At yun nga mga kabebe, sisimulan na po natin papakainin yung mga alagang itik natin para naman sa ganun ay makakain na din po yung mga duckling natin na hindi pa po nasanay sa feeds ay sa palay po. Medyo ko. Sila no. Woo! Gitis. At yun nga mga kabebe ay tapos na po natin napakain ng feeds po yung mga alagang duckling natin. At nakikita naman po ninyo na yung mga duckling natin pagkatapos pong kumain ay inom na po sila doon. Yun ang sinasabi ko po mga kabebe, pag dinagay po natin yung vitamins natin dito, yung planggana, hindi nila yun mainom kundi
ay liliguan po nila yon mga kabebe. Yun yung mga idea tips na gagawin natin sa susunod po na pag-aalaga po ng mga duckling. At ito nga po mga kabebe, sa sobrang lusog po ng mga duckling natin, malalaki na po talaga sila mga kabebe. Sobrang malulusog na po. Katulad niyan mga kabebe, yan na itik na yan. Itik Pinas po yan. Itas ito, Ranger po yan. O yan, mga itik Pinas po yan yung nakikita nyong sobrang lalaki po yan. Yun nga mga kabebe, ito po yung mga alagang duckling natin. Tapos na po sila kumain. Yung makakatipid ka po talaga ng sobra-sobra. At yan na nga, ito lang pala yung marites ng duck girl nyo. Update natin ngayon na araw na to sa mga alagang itik natin. Yung mga alagang duckling po natin ay mag-iisang buwan ngayong November 4 po mga kabebe. Sa isang buwan na yun mga kabebe ay hindi na po tayo magpapakain siguro ng feeds, at sa ngayon hindi ko pa po alam mga kabebe kasi nga nakikita ko po sa mga alagang duckling natin ay pwede na po natin silang hindi pakainin ng feeds. Pero nga ay may maliliit kasi na mga duckling natin, kailangan din natin sila papakainin. At yun nga ay ngayon po or bukas ay yung mga duckling natin na medyo maliliit, isiseparate po natin sila ng bahay. At hindi natin sila muna isasabak dito sa area kung saan ay masasanay sila, kasi nga po ay pag isabak natin sila dito mga kabebe, may posibilidad po na malagasan po tayo kasi nga ay sobrang liliit po nila. Hindi po natin yun maiiwasan. Pag magbili po tayo ng duckling, may mga duckling po talaga na yung i-headback ng maliliit po talaga. Kailangan mo talaga silang alagaan muna. At yun nga, yun lang muna yung marites ng duck girl nyo. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Sana po ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At yun nga, thank you for watching!